Napadpad naman tayo ngayon dito sa Cubao. Yan. At mula sa anak na Santo Niño, nandito naman tayo sa kanyang ama na si San Jose. Ito ay para sa special din na pagpaparangal natin kay San Jose, ang asawa ni Maria. Yan. Kaya ating bibisitahin ngayon ang isa sa mga shrine dito sa Cubao, ang St. Joseph Shrine dito sa Anonas. Yan, halika, tuklasin natin ang buhay ni San Jose. Nitong nakalipas na linggo, March 9, ay pinagdiwang natin ang dakilang kapistahan ni San Jose bilang kabiyak. Esposo ni Maria, na mahal na Birheng Maria. At alam mo, Father Douglas, hindi lang yan ang titulong pinagdiriwang natin bilang kapistahan ni San Jose. Dahil tuwing May 1 o Mayo 1, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng si San Jose bilang manggagawa. So, 2 beses natin siyang pinararangalan sa loob ng isang taon. At syempre, pinagdiriwang ng buong simbahan si San Jose bilang the universal patron of our church. Ayan. Kaya minabuti po namin na dumalaw dito sa simbahan ni San Jose dito sa Cubao upang dumalo sa misa at syempre makapagnilay tayo ng tungkol sa mga aral na po pwede natin matutunan, lalo na para sa mga tatay at mga asawa, no, na nanonood dito sa ating misa at mesa. At yan ang pagkakwentuhan natin mamaya sa mesa. Kaya atin muna tayo ng misa. St. Joseph parang baklad, no, na kung saan ay natitipon niya yung baklad, natitipon niya mga isda doon. Pero ngayon, tayo po, ang mga mananampalataya, no, dinodro ni St. Joseph, no, dinadala ni San Jose ang bayan ng Diyos papalapit, no, sa ating Panginoon. Walang pong bigyan ng ilang paginilay. Una, si San Jose ay alam natin ang kanyang trabaho. Anong trabaho ni San Jose? Karpintero. Sino rito ang karpintero? Ay, wala. No? Lahat tayo nagpapagawa sa karpintero. No? Kaya po pag yung may mga gumagawa dito sa ating simbahan, mataas po ang pagtingin ko sa kanila. Nakikita ko sa kanila si San Jose. Kaloob po ni San Jose ang dambanang ito. At sa lahat ng mga simbahan, maaaring tumutulong si San Jose sa lahat ng simbahan. Lalo na dito po sa ating sa St. Joseph. Lalo tigit sa pag-aayos natin itong santuario. Nalalaman ko, nararamdaman ko ang pagkilos, ang paggawa ni San Jose. Maaring nakapangalan ito sa kanya, St. Joseph Shrine, bilang parangal kay San Jose. Ngunit, ito ay para sa kanyang anak na si Jesus. Para ang bayan ng Diyos, para tayong lahat ay makasamba sa Diyos, makapagdasal at mapalapit sa Diyos. Gusto mong sumugal sa buhay, magdasal ka kay San Jose. At tuturuan ka ni San Jose kung paano manampalataya. Ang buhay ni St. Joseph ay buong buhay na pagtataya para sa kalooban ng Diyos. Gaano man kabigat at kahirap ito, lalo na nung sinabi sa kanya na pakasalan mo si Maria. Mensahe ng anghel sa kanya. At itong kanyang
aalagaan ay ang anak ng Diyos, ang Mesiyas. Di ba? Mabigat na responsibility yon. Hindi biro yan. Mahirap yan. Minsan nga tayo, nabibigyan tayo ng trabaho ng boss natin o kung sino mang tao, kahit nasa bahay, umaayaw tayo sa responsibilidad, sa pananagutan. Tinatakasan natin yan. Kung po pwede, maiwasan, iiwasan natin. Pero si San Jose hindi. Tunay niyang itinaya niya ang kanyang buhay. Iba yung plano niya. Nung papakasalan niya si Maria, pero may ibang kalooban ng Diyos. At hindi plano niya ang kanyang sinunod, bagkus ang kalooban ng Diyos. Tunay na pagtataya ng sarili sa Diyos. Muli, maligayang kapistahan ni San Jose. Ang dakilang kapistahan ni San Jose bilang esposo ni Maria. So, kanina sa misa, binigyan din ni Father yung role na ginampanan ni Jose. Pinakayagan ni Jose bilang isang karpentero. Ganun din, sinabi nga niya na si San Jose ang tumatawag sa lahat at pinagtitipon-tipon tayo sa bilang mga anak din. Isang gambani ng magiging asawa ay ang pagkakaroon ng trabaho. Ang importante yun bilang isang asawa at isang mayroong pamilya ang mayroong hanap buhay. At si Jose, nagampanan nito sa pagiging karpentero. No? Talaga naman, importante sa tao ang may trabaho. Dignidad ito ng tao na kapag ikaw ay may trabaho. Ano man ang uri nito? Actually, hindi natin inukuri ang trabaho. Dahil basta may trabaho, marangal ito. At si San Jose, bilang karpintero, marangal dahil inaguyod niya ang kanyang mag-anak sa pamamagitan ng kanyang talento. Kaya na. At yun yung pagka-carpentry. Hey, shoutout natin lahat ng mga karpentero, lahat ng mga mauukit, yung ang kanilang kinabubuhay, yung source of income nila para sa pamilya ay yung umukit, yung maging carpentero. Yes, kaya nga, sabi ko kanina, no, ito yung pagtangal ng isang tao. No, hindi, pero sa panahon ngayon, tinitignan natin yung uri ng trabaho, bilang yung tangal. No? Halimbawa, kapag karpentero ka lang, yun, lagi may gano'n. No? Pero pag sinabi mong doktor, walang lang. Lawyer, di ba? Pagka yung mga ganyan ng mga profession mo, hindi mo sinasabi, carpenter lang, hindi mo nilalagyan ng lang. So, ibig sabihin, doon tinitignan, no, na inuuri ng tao yung klase ng trabaho na hindi. No? Dahil ito ay uri ng trabaho, marangal ito. Marangal dahil malinis, maayos, legal, at wala kang niloloko o tinatapang ibang tao. So, kaya doon natin nakikita yung pinakadangal ng trabaho. Dangal kasi ikaw ay may trabaho, ikaw ay nagsusumikap mabuhay, at ikaw ay may hanap buhay. Kaya kung titingnan din natin, no, yung wisdom ng Diyos na ang pinili niya na maging asawa ni Maria, maging ama ni Jesus, no, ay isang karpentero. Hindi ko alam kung anong katangian na dapat na nakita ng Diyos na tinataglay ni San Jose. Pero sabi niya, si San Jose ay isang matuwid na Diyos. Matuwid, dahil kahit na ganun ang tingin ng tao sa kanya na karpentero, pero sinikap niya maging marangal, mabigyan ng dangal yung kanilang pamumuhay. Kasi nga, matuloy siya. No? Yun yung pagkakalarawan kay San Jose sa gospel. No? Bukod sa siya ay manggagawa, siya ay asawa, siya ay matuwid na tao. At ito yung hamon sa aking lahat na ano man ang uri ng buhay mo. No? Pare, ikaw ay laiko, lawyer, doktor, nurse, or whatever your profession is, ang hamon ay maging matuwid. Yeah. Tsaka yung maganda rin yung
yung sinasabi natin doon, huwag matakot, no? Si Jose, hindi dapat matakot. At yun yung pinatunayan din. So, isa, natakot si Jose, pero dahil nga sa pagtitiwala niya rin sa Diyos, so hindi siya natakot. Talagang ginampanan niya ang maging asawa, maging ama ni Jesus. At yung natakot kasi sususugan ko lang yung Father Dawel para maliwanagan yung ating mga nanonood. Yung takot na sinasabi ni Father Dawel sa mula yun, noong nalaman niyang buntis si Maria, yung natakot na, ano ba to? May asawa na ba yung asawa ko? Ba't siya nabuntis, nangaliwat? O kailangan ko bang hiwalayan? Yung takot na hindi mo alam ang gagawin mo. No? Na ikaw yung legal, pero parang biglang ikaw yung hindi naging legal na asawa. Pero nawala yung takot na yun noong sinabi sa kanya ng anghel sa pamamagitan ng panaginip ang plano ng Diyos na huwag matakot. Malino na sinabi sa'yo, huwag kang matakot kasi nakapasalan si Maria. Ituloy ang iyong kadra. So, doon pinapakita na kapag ikaw ay nasa Diyos, ano man ang nakakatakot, hindi ka nakakatakot, kayang burahin ng Diyos. Kung sakali, no, na meron kayong pakiramdam na ganyan, no, confuse, natakot kayo, mas mainam na lumapit tayo kay San Jose. Humingi tayo ng tulong kay San Jose. Gagabayan na tayo dahil tayo din ay pwede nang ituring bilang mga hindi man natin siya naabutan, pero nagpapatuloy ang kanyang paggagabay bilang para sa yun, ha? Sana po sa puntong ito ng aming paghahatid, no, ng mensahe pamamagitan ng misa at mesa ay naiparating namin sa inyo ang mensahe ng kapistahan ng San Jose. Bilang esposo ng mahal na Birheng Maria. Muli, sa susunod po natin yung paglalakbay, pagpapalalim ng ating pananampalataya. Samahan niyo po kami muli dito sa misa At mesa.